ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba ay OP parenthesis ES slash SAP close parenthesis. Hinihiling ko po ay maging subject ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public Accounts Committee. Parang nakakatawa talaga para sa karamihan ng mga Pilipino na kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ng corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman paginiwalaan ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay wag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question ng laman ng file. Opo, napag-uusapan po yung inyo pong pag Mr. Speaker kahapon, narinig ko rin kaso parang nasagap lang sa ibang mic yata yun ng isang init po ninyo magsasalita sana kayo doon pero hindi kayo pinagbigyan. Sa Senado po, mahaba din yung kanilang deliberasyon. Napigyan pa nga yung na chance yung ibang mga senador na makapagsalita. Yung nanay mo nga nabigyan pa rin nabigyan ng chance na makapagsalita with reservation siya sa pagkanyang pag-approve at yung iba pa mga senador. Pero bakit doon nang sa Kamara po napakabilis? Akala ko nga mga rapper yung napakabilis at dire-diretso at narinig ko po yung inyo pong boses, kaso hindi po kayo pinagbigyan. Meron po bang paliwanag? Alam ba nila na magpi-privilege speech kayo? Kasi nabanggit nyo po yun sa post nyo rin po kahapon ng madaling araw. Actually sir, baka may dalawang dahilan. Isa ay wala ding quorum sa House. At kung walang quorum, pwedeng ma-adjourn yung session. Kaya para hindi ma-adjourn yung session pero hindi din pilitin ang iba na pumasok, minadali na lang nila ang session. At pangalawa, sinabi ko nga na may dalawa akong gustong talakayin. Ang isa, yung 8 billion peso insertion ng isang proponent na pwede ko din ibahagi ngayon. At yung isa naman po, ang 18.58 billion MOOE fund na parang sekretong pondo ng mga congressman. Ang, if I may, unang topic na ito ay ipinahayag na rin ng iba sa media na may 8 billion na nakapangalan kay ES, tapos dinagdagan ko, kasama din doon si SAP, tapos sa isang report nakalagay din na itong dalawa ay nasa ilalim ng OP. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba ay OP parenthesis ES slash SAP close parenthesis. Pero the way that that's written po, ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Pero ang hinihiling ko po ay maging subject ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public Accounts Committee dahil sa DPWH. Isang example ng 8 billion na ito ay 300 million pesos sa aking distrito na may mga solar streetlights na 230,000 pesos kada piraso. At ang question ko, kung nagkaroon ng corruption na sigurado naman sa 230,000 pesos streetlights na ito. Opo. Sir, balikan ko lang yung insidente po doon sa pag-ratify or during sa ratifikasyon sa Kamara. Marami po bang bakanting mga upuan doon? Kasi ang nakikita lang kasi sa camera po, nasa gavel, tapos yung halos tight shot lang yung Sir, opo. Mas marami ng usual and bibigay ako ng dahilan kung bakit. Pero baka
close to 50 pero walang 50% ng Congress ay nandun. Kaya kung may isang nagsabi lang na mag-roll call tayo, kung may quorum tayo, mag-adjourn sana yung session if I'm not mistaken. Pero pwede din pilitin ang mga ibang miyembro na umattend dahil may na ibahagi na rin po ako na Christmas bonus para sa mga kongresista sa halaga ng 2 million pesos na actually yung iba nakuha nila December 22. Pero baka yung iba na hindi pa nakakuha nung December 22, kinuha nila nung December 29. Pero hindi ko po kinuha yung akin at sabi nga ng iba na wag ko dapat ito banggitin sa media. Pero kaya ko po ito nire-raise dahil itinaas ng Kongreso ang sarili naming budget by 10.5 billion pesos, of which 7.8 billion pesos is sa MOOE na hindi dumaan sa debate. Biglang lumabas lang sa substitute bill. At yung MOOE na ito ay liquidation by certification, as your viewers know. At in effect, napupunta sa mga bonus katulad nito. Sasabihin naman ng iba, ginagamit para sa mga lehitimong bagay. Pero kung ganoon, bakit natin una hindi niliquidate? At pangalawa, hindi inilalahad sa publiko na may budget increase tayo ng 10.5B. So the fact na hindi siya transparent ang aking, I think, disagreeable point bakit mali ang budget increase na ito. Opo, at pinasinungalingan ito ni Congresswoman Swansing na merong 2 million na pesos pero na kumbaga lahat kayo inimpormahan na merong ganito po na bonus po. Hindi ka naging exempted po, hindi mo lang kinuha po, Congressman. Well, unang-una po, matalino talaga ang ibang mga kongresista na sumagot. Kasi baka kung ang tanong, totoo ba may 2 million peso Christmas bonus para sa lahat? Ang sagot, definitely not. Dahil baka yung iba mahigit sa 2 million. Pero yung iba naman hindi binibigyan. Kaya hindi lang 2 million para sa lahat. At pangalawa, baka naman sa kanila hindi yung tawag Christmas bonus. Ang tawag doon, operating fund. 'Di ba? Sabi naman po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, meron talagang, I'm not sure kung kinonfirm niya 2 million, pero basta sabi niya meron talaga na binibigay para sa Pasko. Pero sabi niya, para naman to may pamigay ang mga kongresista sa mga barangay captains sa mga Christmas parties, pati ang mga ibang mga events pag Christmas. Kaya lehitimo naman talaga ang mga sinabi ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Ang tanong ko lang, kung totoo ito, bakit nung humihingi ako ng breakdown sa Committee on Accounts kung paano ginagastos yung 18.58 billion pesos para sa 2026 na MOOE fund, hindi lang nila ako hindi sinagot, may nakiusap pa nga sa akin na wag nang magtanong muli. At kung maaari ko pong ibahagi, sir, parang mas gusto pa nga ng Kongreso na talakayin ko yung mga issue ng DPWH kaysa sa itong MOE na to. Ganyang ka-sekreto tong MOE na parang mas sensitive na topic pa ito kaysa sa DPWH. At kaya po ako natutuwa ngayon na sa tulong ng mga media stations tulad ninyo, nalalaman na rin ng ating mga kababayan na may ganitong 18.58 billion peso MOOE fund. Opo, at matagal na rin pong nare-raise yan kasi yan po, hindi na kailangan ng resibo. Ano lang, certification lang. Yung ordinaryong Juan de la Cruz, pinapaliquidate ng tama. Tapos ang gobyerno na gumagamit po ng pera ng taong bayan, by certification lang na ganito ginamit. Wala namang malinaw. Pwede ka naman mag-certify po, dire-diretso. So, talagang dapat matigil na po yung ganyan na kalakaran. Di ko lang alam kung paano yun matitigil kasi marami pong maapektohang mga kasamahan nyo po dyan sa Kamara po, Congressman. At may dalawa po akong dagdagan. Una, maaaring sabihin ng iba na sinabi na ng COA na pwede ang liquidation by certification. Pero yung hindi nila maaaring sabihin na hindi mali ay biglang lumabas lang sa substitute bill nang walang debate. Kung dinedefend nila na tama ito, dapat i-defend nila sa publiko bakit kailangan ng ganitong budget. At pangalawa, bahagi din ng 18.58 billion na to ay napupunta daw sa mga keyboard warriors. In fact, meron pong publicly disclosed na CARE program ang House para ang mga kongresista ay may 10 to 100 slots bawat isa at may training
sa Kongreso ng mga social media consultants nila ng ano ang pwede nilang i-post sa Facebook para ipagtanggol ang Kongreso. At ikinalulungkot ko po na ang lumalabas yung mga umaatake sa mga kritiko ng gobyerno ay binabayaran pala ng pera ng bayan. At kaya ko po ito nire-raise at sa tingin ko baka sa darating na taon ito po ay mas gagawin nating malaking issue ay dahil nakita ko ang daming mga social media trolls at kung hindi po sila tumitigil edi lantad na lang natin na yung lahat pala ay binabayaran ng buwis ng bayan.